Sup mga katinta? Welcome back to our channel. This vlog is about historical place with a beautiful story of Culion, Palawan. Tara at samahan nyo kami sa aming historical journey here in Culion. But before that, special thanks to all the people who's behind us to finish this vlog. To Culion LGU Mayor Virginia and to their admin Sir Max Raimundo Rivera. To our DTA family, especially Ma'am Marge, CINI family, and my team. My personal team, Team Hablok. Let's go! Ayan. So, ako lang mag-isa dito. Magkakayak muna kami. Ayan si Mother Nature. Ayan. Dalawa sila doon kasi hindi pa marunong si Anchang magkayak. So, ako, uwi na akong Mindoro. Traveling to Mindoro. Abangan natin ang kanilang pagtaon. Ay, hindi na makayak! Bakit kailangan? Ano lang? Chill, baby! Chill! My pleasure na ako'y makita nyo muli or hanapin nyo. Ano po, kasi nga dito po sa Culion, it really didn't start as vlog, ano. I started this talking about and sharing about Culion as part of my advocacy. Why? Kasi the history of Culion is also the history of myself, the history of my grandparents. That all began many years back. Even this island has been tagged as the land of no return, the land of the living dead, with all the stigma and discrimination na naramdaman ng mga tao. But gladly, I'm happy to say, and I'm glad to share with you na yung stigma na yan stopped, and it all ended. It's because ang Culion po na sinasabing land of no return and the land of the living dead ay natapos na. Para po sa kanaman na lahat, ang Culion po na tinatawag na libingan ng mga buhay, tapunan ng mga may sakit na leprosy ay tapos na po. It's no longer existed as that. But of course, the history is always been a very important part ng aming isla. And I would like to begin my showing you or telling you the history of this place right here, right now. Sa likod ko po, ma'am, kikita niyo po yung area na ito. Very important po ito sa history because this is all it began. On May 27, 1906, in this bay arrived two Coast Guard cutters named Pulilio and Mindanao. Yung pong Coast Guard cutters na yan ay may lamang more or less 300 plus na leper patient from Cebu. So as they were docked here or moored here, isa-isa po nilang isinakay yung mga lepers sa isang maliit na pangko at sila po dinala rito sa shore. This area was and is exactly the same area where the first batch of leper patient arrived. Dito po sa area na ito. That's the reason why you will find here yung tinatawag na marker, yung pong centennial marker na yan na kulay itim. Of course, at the background you'll see the now the Culion Sanitarium General Hospital, formerly known as the biggest leper hospital. Okay? And also, nakikita nyo po yung simbahan ng La Inmaculada Concepcion. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Lumang Church dito sa Culion, Palawan. So, nakikita nyo sa likod ko, yan yung church niya. Ayan. Isa sa mga historical sites ng Culion, Palawan ito. Concepcion that has been built around 1740 as a port and been repaired in 1933 is still here, reminding the people how the Christian faith has been defended by the Spanish religious people against the Muslims, and now it is a haven for
the Catholics. Anyway po, yung ating simbahan, iyari po sa coral siya. 95% is made. Sa Centennial Marker area where the first batch of leopard arrived here on May 27, 1906. Leopard colony in the world started, and this is where also it ended. Years. Noong May 27, 1906, dito rin po sa area na ito nagtapos na sinasabing ang kulyon po ay leprosy free na. So, inilagay po itong marker na ito as our historical site para ipakita po, para ipaalala sa mundo, sa mga tao na ang Kulyon po is no longer a leper colony but a leprosy free island. Na kung saan the hospital that has been tagged as the biggest leper colony in the world now ay tinatawag naming Kulyon Sanitary Major Hospital, where the neighboring island of this Calamian, even this northern Palawan, ay dito pa po nagsisik ng medical assistance. Sign, yung tinatawag naming Chief of Sanitarium here. Siya pong namamara sa buong isla. So nung dumami na po yung mga tao, naisipan na po ng American government na maglagay na ng sarili niyang local government na tinatawag nilang Kulyon Advisory Council. So nagkaroon po ng local government named Kulyon Advisory Council na kung saan yung mga head na yan ay puro mga lepers. At sila po yung katulong ng Chief of Sanitarium para i-manage yung dumadaming populasyon. Almost 100 years ago ay naka-quarantine po ang ating mga pasyente na tinatawag na mga nagkasakit ng leprosy doon sa area na yan. At ang boundary po nila, ang gate po nila, where they have to, eto po yun, disinfect themselves, they have to, anong tawagan natin doon, yung they have to clean themselves, ay nandun po sa area na sinasabi nating lower gate, lower gate. So, it's a rainy day. At itong arko na po ito ay sobrang makasaysayan. So bago kami umalis, kahit umuulan, kailangan ko siyang makunan. Ayan. So ito yung arko na kung saan naka-quarantine dun sa loob na yun, no? Papasok sa Barangay Libis, kung saan nandoon lahat ng mga tao may leprosy. Dito naman sa kabila na to, Balala, ito yung Barangay Balala. Nandito naman po yung mga non-leprosy. So ang gagawin po nila is magsasanitize po muna dito sa area na to. So katulad ng nangyayari sa atin ngayon, may mga police done before noong unang panahon, kung saan hinaharang nila lahat na may leproso, no? Ng lahat na may leprosy. So, kaya makasaysayan yung arko na yan. Ayan po, ang tinatawag nila na lower gate, no? So yung nawawala po namin kasama, matapos po namin i-report sa pulis, sa fire, Bureau of Fire, sa DTI, sa barangay, sa munisipyo, ay sinwerte naman po na kaming natakuan siya. Ayan po siya. Ayaw. Yan, naka-ice cream na siya. Ma'am, kamusta tour mo? Ayos lang. Ayos lang? Tara na, kuya tayo! May tanong ako sa'yo, ma'am. Maliit ka pa. May tanong ako sa'yo. Ano na naman? Anong gulay ang maputi? Ha? Mali. Ano mo kung ano? Hindi mo alam? Eh di, puti ito. Anong kulay ba ang mas maputi? Meron ba? Ano? Eddie, mashed potato! Okay, so ngayong hapon mga katinda, kasama natin si Kuya Clint. Si Kuya Clint ay local dito sa Kulyon, Palawan, no?
So, Kuya Clint, saan tayo ngayon? Dito po tayo ngayon, nandito po tayo sa kung saan dito inililibing noong panahon pa nung may leper pa dito. Dito inililibing yung mga may leprosy. Kasi itong kulyon talaga separated ang kahit yung libingan nila separated yung may leper at saka natin. So, lahat ng namatay na infected ng virus ng leprosy ay dito lahat. Sana magpakita sa akin multo mga katinta. Ayan. So, Diba, may dumating na kamag-anak tapos hindi makita ko sa inyo mga ninyo nila. Dito na lang po nagtitirik naman dito. So, ano meron dito, Pai? Ito yung kanilang general distribution center o yung parang no? So yung lahat ng rasyon no sa buong community dito nanggagaling lahat. Ano mo nalaman yun? Eh tinasa ko doon. Dinaanan natin, yun yung tres bolas. Ano yung tres bolas? Doon mo lalabas yung bolas mo para CR lang yun eh. Ito naman, dito naman tayo. Dito naman tayo. So, ito yung injection clinic nila. Dito nila ini-injectan yung mga possible na mayroong leprosy, no? Parang vaccine. Ayan. At dito rin yung lugar na syempre nung unang panahon eh hindi pa nila discovered yung gamot talaga or vaccine sa leprosy. So may ayon sa mga locals no, nagkaroon sila ng mga eksperimento. Sa Balala Nursery, ayan siya. Nung panahon na may leprosy pa, dito iniiwanan yung mga babies na kakapanganak pa lang, no? Hanggang sila ay mag 7 years old. Hinihiwalay sila sa kanilang mga magulang na mayroong leprosy. Theater. So ito yung theater na tinatawag nila dahil dito sila parang ginaganap yung mga sports arena. Pag may mga concerts din sila, mga palabas, dito lahat ginaganap. So ayan siya. Pain, I felt the discrimination. So, nakita ko rin yung kanilang pagbangon. Yes. Please remember na ang kwento ng Kulyon, this is maybe to add and to conclude, ay kwento po ng hindi lang po ng sakit at Yes. ng separation. Ito pa yung kwento ng healing. Yes. So, and acceptance and living life to the full. Nag-enjoy po ang aming mga lola, ang aming mga magulang dito sa Kulyon. Woohoo!